Ayun, magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan at sa lahat ng Pinoy abroad. Mabuhay po kayo. Ang pag-uusapan po natin, Vice President Sara Duterte, meron na raw na-recruit na kanyang VP candidate for 2028. Aba, sino kaya iyan? Meron na ba kayong hula? Meron ba kayong hinala kung sino ang na-recruit? Ibig sabihin meron na talagang katambal si VP Sara. Sabi niya, na-recruit na eh. Kumbaga, okay na, kasado na, meron na siyang katambal. At pag-uusapan na lang natin dyan kung sino yan. Okay? At idagdag na rin natin na tungkol po nga sa kanyang VP, Vice President candidate. Ito raw ang kanyang uutusan para magpanagot sa mga korap. Kasi hindi raw po pwede na walang managot. Ay, tama naman yan. Sang-ayon naman tayo dyan. Wala namang kukontra dyan. At talagang yan dapat ang gawin. Dahil kapag nawala na ang mga bangag administrasyon na ito, dapat ang susunod na mamumuno sa atin, gagawa ng hakbang para mapanagot ang mga nangurakot, mga kawatan, dito po sa kasalukuyang administrasyon. Hindi tayo papayag na walang managot. At yan naman ang ipinapangako ngayon ng ating presidential candidate, Vice President Sara Duterte. Sabi niya, hindi pwedeng walang managot. Okay, kumbaga established na yan. Aasahan natin yan kung siya ang mananalo sa 2028. So bago tayo magtuloy-tuloy, pakilike po muna ang video ito. At sa lahat po ng mga viewers natin, kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. Okay, napanood nyo na ba yung interview nila Banat Bay at ni Boss Dada? Exclusive po ito kay VP Sara Duterte. Doon po sa kanilang platform na Vox Populi. Sa SMNI po yan ginanap. At doon sa kanilang interview, maraming mga issue na napag-usapan. Pero ito lang muna ang gagawin nating topic. Kasi medyo maikli lang ang gagawin nating video. Alright? Doon po sa kanyang na-recruit na VP at yung kanyang gagawin para mapanagot ang mga kurakot dito po sa kasalukuyang administrasyon. Okay. Wala pong sinabi si BP kung sino itong magiging vice presidential candidate niya. Hindi niya sinabi. Ito naman kasi si Banat Bay at saka si Boss Dada, hindi man lang nagporsu na medyo kulitin ng konti si BP Sara. Dapat tinanong nila na Madam Vice President, ito po ba ay babae o lalaki? Dapat may sundot kang ganon. Kaya lang huminto sila eh. Huminto eh. 'Di ba? Baka sagutin. Malay mo. Ito po ay lalaki. O edi doon na tayo sa lalaki, wala na tayo sa babae. Lalaki. 'Di ba? Medyo kumukonti yung pagpipilian natin, paghuhulaan natin. Hindi na nagpursu yung dalawa. At sana meron pang initial niyan, mga ganon, di ba? Pwede naman mahilot 'yun eh. Kasi hindi sila nagpursu. Nag-iba agad sila ng topic. Ibig po sabihin, ang sinasabi po ni BP Sara na yung Vice President niya, mayroon silang usapan na, no? Sabi niya, yung Vice President niya ang gagawa, magtatrabaho sa pagpapanagot sa mga nangyaring korupsyon dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, yun ang magiging assignment ng kanyang Vice President para daw yung trabaho niya bilang presidente, kung sila ay papalarin, kung yung tandem nila ang papalarin na manalo, para daw yung pagiging president ni VP Sara ay makatutok siya, makapag-concentrate siya, no? Para magawa niya ng husto
yung kanyang trabaho. So, iiwan na niya yung pagpapanagot, pagdibanda, pagpapakulong sa mga nakurakot, iiwan na niya sa kanyang Vice President. So, hopefully, kung siya ay manalo, dapat manalo rin yung kanyang Vice President. So, isahan na lang ang magiging boto natin. Wala na yung, dito ko sa, kay BP Sara, pero ayaw ko ng Vice President. Artista, baka artista yan, o baka, dapat isahan na lang po. Kaya po nagkakaletse-letse. Sa bagay, nakaraan, isahan nga lang pala. Pero wala din. Walay din pala. Dahil niloko nga tayo ni Bongbong Marcos. So yun yung sabi ni BP Sara. At yun siguro yung hiling niya, no, doon sa kanyang magiging katambal na kung sakali, ito yung gagawin mo. Kaya mo bang gawin ito? Malamang umoo at malamang nangako yung kanyang magiging VP candidate. So, established na rin yun. Kasi, kung siya pa ang mag-aatupag nun na kakasuhan natin si ganito, asan ang ebidensya natin? Sapat ba ebidensya? Mabigat ba? May laban ba tayo? Okay, go. So, marami pa siyang mga ibang gawain bilang presidente. Kaya yun nga ang magiging, kumbaga, baka magkakaroon dito ng, magbubuo sila ng task force para mapanagot yung mga kawatan. Kung ano mang pangalan na gawin nila. Yun siguro ang gagawin. At yung Vice President ang magiging parang chairman or president doon sa task force na yon. Task force. So, napakaganda ng plano. Di ba? At doon nga sa Vice President, at siya nga yung magiging parang chairman doon sa task force na magpapanagot nga sa mga kurakot, ibig sabihin po nito, hindi ito si Amy Marcos. Hindi. Kasi, kung si Amy ang kukunin niya, tapos, ikaw na bahala, magdemanda, magpakulong sa mga nagnakaw. Unang-unang suspect mo dyan, si Bongbong Marcos yan nga yung mastermind. Pangalawa, Sandro Marcos. Pangatlo, Romualdez. Pang-apat, Lisa Marcos. Pamilya yan Paano kung si Amy ang kukunin niya? Mapapanagot niya ba yung kapatid niya? Yung pamangkin niya? Di ba? Ibig sabihin, hindi si Amy. Clear na yan. Hindi si Amy. Di ba? Maganda? Kumbaga, meron na tayong idea. So, kayo, kung meron kayong hinala or hula, kung sino ito, dahil wala ngang sinabi si BP Sara, pwede nyong i-comment po sa comment section. At ito pong pag-decide ni BP Sara na i-announce na niya yung kanyang pagtakbo o interest na pagtakbo bilang presidente. Naisip, parang nabuo yung kanyang desisyon last year, December, or parang December break or Christmas break. Doon nabuo dahil marami siyang nakakausap na mga simpleng tao, ordinaryong Pilipino, na ang sabi sa kanya, BP, lumaban ka, laban ka, laban ka. Ibig sabihin, kumandidato ka sa 2028. Yun ang ibig sabihin ng mga taong nakakasalamuha niya. Ang dami daw nagsasabi sa kanya, lumaban ka. Ibig sabihin, kumandidato ka, tumakbo ka. Kaya doon nabuo na siya ay nagdesisyon na nung Christmas break daw na tatakbo na. At doon naman sa maagang pag-announce daw, sabi niya hindi maaga. At yung sinasabi naman na tinitreaten daw niya yung mga congressman, kaya siya nag-declare, nag-announce ng kanyang pagtakbo. Hindi raw niya tinitreaten ang mga congressman. So, ang paliwanag niya ganito.
Paano ko iti-threaten, tatakutin yung mga congressman, lalo na naka-align sa Malacanang, mga kasabwat ng Malacanang? Paano ko sila tatakutin? Wala akong power. Doon pa lang, sabog na sila. Para silang hinagisan o tinira ng nuclear power bomb. Parang binagsakan sila ng atomic bomb. Oo nga naman. Hindi ko rin naisip yun. Hindi ko rin na-explain yun. Di ba? Paano mo tatakutin yung mga congressman? Wala siyang power. Sila yung nasa kapangyarihan. Kumbaga, sabi niya, wala akong power, wala akong pera. Hindi naman ako oligarko. Ha? Ang meron lang ako, taong bayan. Yun ba mako-consider mong power? Pwede. Pero yung taong bayan ba na nasa likod niya, may power ba? Wala rin eh. Ha? Mag-post ka nga lang sa Facebook eh. Ipatawag na sa NBI yan. Ha? Pagbabawalan, tatakutin, kakasuhan. Wala rin power, di ba? Walang power. Yun nga, no? Sabi ko, oo nga, no? So, paano matatakutin yung mga congressman na may mga helicopter, may private jet, may bahay sa Amerika, maraming mga luxury condominium, luxury resort. Ang yayaman ng mga yan, di ba? Paano mo sila tatakutin? Pag nagpaliwanag na si BP Sara, nawiwindang ako eh. Oo nga, lagi ako napapaganon eh. Di ko naisip yan Kaya bilib na bilib ako sa utak. Sa utak, may utak talaga si BP Sara. At yung sinasabi niya, o sinasabi ng mga kalaban niya na ang aga naman ng pag-declare. Bakit maaga? Sabi niya, yun na nga, sinabi ko to nakaraan eh. Sabi niya, 2023 pa lang, binabanatan na ako. Ang style kasi dati, hindi ka muna mag-declare, hindi ka muna mag-a-announce na ikaw ay may interest tumakbo sa pagka-presidente dahil talagang babanatan ka ng mga kalaban mo. Kaya, hindi sila maagang nag-a-announce. Sabi niya, ano pang hihintayin ko? Ba't hihintayin ko pa yung December 2026? 2023 pa lang, binabanatan naman na ako. So, ano pang ano? Ang kasi ang dahilan kung bakit hindi sila nag-a-announce na maaga, baka tirahin sila. Eto, hindi pa nga siya nag-a-announce eh. 2023 pa nga lang eh. Hindi pa nag-a-announce. Binabanata na siya eh. O, di ba? Ano pang hihintayin mo? Hintayin mo pa yung December 2026. Di ngayon na. Mag-announce ka na. Ganun din eh. At sinabi ko rin yan nakaraan. So, parang tama yung mga sinabi ko nakaraan. Doon lang tayo tumama. Pero doon sa pagtitreten daw, hindi natin naisip yun na wala nga palang power ang Vice President. Paano siya mananakot? Diba? Pero meron akong hula kung sino yung kanyang na-recruit na Vice Presidential candidate. Meron po akong hula. Ewan ko lang kung totoo. It's either dalawa ang hula ko. It's either Lord Alan Velasco, yung congressman, or Cayetano. So, yan ang hula ko. Malay mo, isa doon. Tama pala. Diba? So, manghula din kayo. Pwede naman, i-comment po ninyo ngayon sa comment section. Okay, yan lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa channel na to. At kita-kita po tayo sa susunod na vlog. See you next time. Bye-bye.